Mabilis siyang umalis sa pagkakaapo sa kanlungan ni Diego. Uminit din ang kanyang mukha na sa tingin niya ay pulang-pula na talaga siya. Pangalawang beses nang nangyari yon. Ang masama pa ay sa pangalawa, mas grabe pang nangyari. Paano na lang kaya kapag may pangatlo pa, baka mas malala pa yon? Napailing naman siya sa sarili. Hindi, hindi na yun mangyayari pang muli. Hindi niya na talaga hahayaan ang sariling magpadala sa halik ni Diego. Tahimik na lang siya ngayon habang nakaupo sa upuan. Sa kotse ni Diego, tahimik na lang siya ngayon habang nakaupo. Grabe ang hiyang nararamdaman niya ngayon. Nasaksihan pa talaga yun ng pinsan ni Diego. Lumapit na naman ulit ang mukha ni Diego sa kanya kaya labis na naman muli ang pagtataka niya para dito. Huwag na sana nitong ulitin pa ang pangyayaring iyon. Yung malapit na mukha nito ulit ay mas nilapit pa kaya nakaramdam na naman ulit siya ng kaba sa dibdib. Huwag naman sanang ulitin ito. Naramdaman na naman niyang may anong kinuha ito sa upuan niya. Ang seatbelt para niya. Nakalimutan na naman niya iyon. Buwisit talaga ang seatbelt, palagi na lang pasakit ito sa kanya. Naramdaman niya ang pagsuot nito sa kanya at hinayaan din naman niya ang lalaki sa ginagawa nito. Halos makahinga siya na maluwag na matapos to sa pagsuot ng seatbelt sa kanya. Ilang beses na ba niyang pinaalala sa sarili na sa tuwing sasakay siya sa kotse ng lalaki, hindi niya kakalimutan ang pag-seatbelt. Ano ba naman kasi itong si Diego? Okay lang naman, 'di ba? Sigurong palalagpasin lang nitong hindi pag-seatbelt sa sarili. Pwede lang din naman siyang humawak lang sa kung saan-saan. Nagsimula itong magpaandar at pinagdasal niya talaga, sana'y makauwi na sila sa mansyon. Para sa kanya ang tagal ng biyahe nila. Tahimik sa loob ng kotse nito kahit na may 3 tao na nasa loob noon. Bakit ang bagal naman ng oras? Parang narinig niya rin ang dasal ni Ivana nang sa wakas dumating na rin sila sa mansyon. Sa wakas makakaalis na rin siya rito. Hanggang sa ipinarada na nito ang kotse nito sa mansyon tsaka tinigil ang kotse. Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt na nakasuot sa kanya at saka mabilis ding lumabas sa kotse nito. Ang mga pinamili nila doon sa palengke nandun pa pala sa likod ng kotse nito at hindi niya alam paano bubuksan iyon. Labis na talaga ang inis niyang nararamdaman. Para bang may namalas talaga siya? Naudot pa talaga ang pag-alis niya dahil kailangan pa niyang hintayin ang mga ito na lumabas at kunin ang pinamili sa likod. Ang malas niya talaga. Unang lumabas si Jordan na may dalang gulay at saka si Diego. Kinuha naman ni Diego ang pinamili nila. Doon sa likod na sasakyan, tsaka binitbit to na para bang ang gaan lamang nito. Ako na po dyan. Alok niyang tulong sa lalaki pero dito nakinig sa kanya at nauna pa tong lumakad papasok sa mansyon. Sumunod naman siya sa dalawa. Baka kunong isipin ng mga kasamahan niyang kasambahay. Ayaw ba naman din kasi siyang pagbitbitin ng dalawa? Mabilis lumakad ng dalawa kaya naman naiwan siya ng mga ito. Nandito pa lang siya sa bandang bakuran habang ang dalawa ay papasok na. Ang landi rin, no? Yung amo pa talaga natin ang pinagbitbit ng mga dala niya. Dinig niya ang salita ng pamilyar na boses. Napatingin naman siya sa mga gawin nito. Si Fiona pala ito at si Lucy na masama ang tingin sa kanya. Si Lucy ang parating kasama nito. Kala mo kung sinong mabait? May tinatago rin palang kalandian. Si Lucy yon at alam niya kung sinong tinutukoy ng mga ito. Akala din naman siguro niya tatalab din niyang kalandian niya sa amo natin. Si Fiona ulit ang nagsalita. Nakaramdam siya ng sakit sa mga sinasabi nila. Wala naman siyang ginagawang masama sa dalawa. Bakit pa to ganito sa kanya? Di niya na lang pinansin ang mga sinasabi nito. Pinagpatuloy na lang niya ang hakbang papasok sa mansyon. Nang makapasok naman siya, tinungo din naman niya ang kusina. Wala na doon ang dalawang lalaki pero nakalagay na pala ang mga dala ni Diego at Jordan doon sa kusina. Nandun din si Cora na siyang naglalagay ng mga yon sa ref. Haba ng hair natin, te. Dalawang mga gwapong nilang ang nagbitbit sa pinamili mo? Paano pala yan nangyari? Bungad na tanong ni Cora. Mabilis siyang nag-isip ng rason. Nakita kasi nila ako bitbit ng mga yan mag-isa, kaya tinulungan nila ako. Tinanggahan ko pa ang tulong nila pero tumulong pa rin sila sa pagbibitbit. Diretsong sagot naman niya. Swerte mo rin, no? Silang dalawa pa talaga ang tumulong sa'yo. Nabilib na talaga ako sa'yo, Ivana. Diyosa ka na talaga sa kaswertehan. Napapatawang sabi pa niya. Lumapit naman siya rito para tulungan to sa kanyang ginagawa. Anong Diyosa sa kaswertehan ka dyan? Basta, sana all na lang talaga, matulungan ng dalawang gwapong nilalang. Naawa lang siguro ang mga amo natin na makita akong buhat ang mga to. Turo niya sa mga pinamili na ngayon nilagay na nila sa ref.
Hindi niya sinabi sa kaibigan hatid at sinamahan talaga siya ng mga ito hanggang palengke dahil baka tatanungin siya nito ng marami. Swerte ang tawag noon, Ivana, hindi awa. Hay nako, bahala ka nga dyan sa swerteng sinasabi mo, Cora. Nasabi na lang niya at saka pinagpatuloy ang ginagawa hanggang sa matapos na ito. Umabot ng gabi nang hindi niya namalayan. Di na rin niya nakasalubong at nakita ang dalawa simula kaninang umaga. Iniiwasan din naman kasi niya ang mga ito. Mabuti na rin yon. At yun din ang kanyang ipinagpapasalamat. Patungo rin siya ngayon sa kanyang silid para magpahinga na. Gusto rin niya kasi magpahinga dahil siguro yun ang pagod sa pamamalengke kanina. Ivana, wala ka na bang gagawin ngayon? Tanong ng pamilyar na boses dun sa likod niya. Ayaw niya tong lingunin pero wala siyang ibang choice. Ang bastos niya naman siguro pag hindi niya ito lilingunin. Lumingon naman siya rito. Wala naman po, bakit po pala? Tanong niya rito. Magpapasama sana ako. Nakakainip din kasing mag-isang lumabas dito sa manson. Inaantok na po kasi ako, sir eh. Pwede po ba sa susunod na lang? Sagot niya naman dito. Pero ang totoo niyan, ayaw niya talagang sumama sa lalaki. Nahihiya pa siya rito at nasaksihan kanina sa sasakyan ni Diego. Hindi pa naman siya inaantok pero gusto niya lang talagang magpahinga. Sige na, Ivana. Aalis na ako bukas saka ngayon lang din naman ako humingi ng pabor sa'yo. Aalis na pala to ng manson bukas. Nakaramdam naman siya ng konting konsensya para dito. Sige, sasama na lang ako sa'yo pero uuwi tayo na maaga ha? Pagsang-ayon niya at saka paninigurado na rin. Walang problema, Ivana. Madali lang naman tayo eh. Nakangiting sabi pa nito. Magbibihis lang ako ha, hintayin mo ako rito. Tumango naman to sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang kanilang silid at nagbihis doon. Di na rin naman niya makikita pa ulit ang lalaki kaya pagbibigyan niya na lamang ito. Nang bumalik na siya, nakabihis na siya na isang dilaw na simpleng dress. Nakita niya naman si Jordan na nakatayo pa rin pala doon. Okay na ako, sabi niya. Sige Ivana, salamat talaga ha. Sagot din naman ito. Nandito sila ngayon sa isang kainan sa hindi kalayuan sa manson. Ayon kay Jordan, mananghalian daw siya dahil hindi daw siya nananghalian kanina dahil sa presensya ni Diego. Ayaw niya sanang sumama sa kainan pero nagpumilit ito kaya wala na siyang nagawa. Pinilit din siya nitong Jordan lang ang itawag sa kanya at hindi sir. So Ivana, why did you two just make it as a secret? Biglang tanong nito sa kanya. Ha? Ang alin? Naguguluhang sagot naman niya. I mean, you and Diego. Napatikim to kaya't kumuha ng tubig at uminom. I see you kissing each other. Alam kong may relasyon kayo but why keep it secretly? Pinulahan naman siya sa naging tanong nito. Sa ayaw na nga niyang ipaalala yung mga pangyayaring yun eh. Hindi niya rin alam anong isasagot dito dahil ang totoo naman kasi niyan, wala naman talaga silang relasyon na dalawa. Ayun ba? Hindi niya talaga alam anong isasagot niya rito. Diego told me, Ivana. I really wonder why. Paano mo napaibig ang isang Diego knowing his attitude? Hindi ko nga rin alam eh. Yun din naman talaga ang hindi niya nga rin alam ang pinagsasabi nito. This is a secret between the two of us, Ivana. I really want to be close with him so badly, but he keeps on pushing me away. Kaya inaasar-asar ko na lang din siya dahil naiinis din ako sa kanya minsan. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit parang parati na lang kayo magkaaway? Hindi ba talaga kayo komportable sa isa't isa? Tanong niya naman dito. It's not me, Ivana. Si Diego lang naman ang ayaw sa akin. I've always wanted to be friends with him because we're cousins. Mabait naman pala si Jordan. Ramdam niya rin ang lungkot sa boses nito. Bakit naman ayaw niya sa'yo? Tanong niya naman dito. May bago pa ba ron? Ayaw niya nga sa mga tao, even his parents doesn't understand his attitude. Nagtataka nga rin siya, bakit ba ganun si Diego? Ano kaya ang dahilan sa pagkamasungit nito? It's like he hates this world. Nagtataka nga rin ako na may pinakilala siya sa birthday ni tita. I did not know that Diego is still capable of being in love. Hindi pa nga ako naniwala nung sa party na magkasintahan talaga kayo. Pero nung naghalikan talaga kayo dun sa kotse niya sa palengke, naniwala na talaga ako. Bumalik na naman ang pula sa mukha niya. Hindi ba talaga to tigil sa pagpapaalala sa pangyayari yun sa kanya? Nangaasar ba talaga ito? Sinabi pa talaga nito na mahal daw siya ni Diego. Magaling lang yun sa acting. Imposible naman yung mangyari.
Baka kulang lang siya sa atensyon ng mga magulang niya, kaya siya nagkakaganon. Siguro isa rin yan sa dahilan kung bakit parating busy at abala kasi sila tita at tito sa kani-kaniyang mga negosyo, kaya bihira silang bumisita kay Diego mula pa ng bata ito. Hinahayaan lang nilang maid ang umaalaga sa kanya. Simula bata pa to. Nakaramdam siya ng awa para kay Diego. Kawawa naman siya. Kahit mahirap lang kami, nagpapasalamat talaga ako na parati kong kapiling ang mga magulang ko. Binibigyan nila ako ng kalinga at pag-aalaga. Labis na rin talagang pinagpapasalamat na hindi siya nakaranas ng ganon. Okay lang talagang walang pera, basta marami lang nagmamahal sa'yo. Maawa ka rin sa akin, Ivana. Pareho lang din kami ng karanasan. Di rin parating umuwi ang mga magulang ko. Tumawa pa ito. Ginawa na lang biro nito ang mapait na karanasan. Totoo? Ikaw din? Napatango naman ito. Wala pang kahit ni isang birthday ko na umuwi sila para ipagdiwang iyon. Kahit Pasko man lang o bagong taon, wala talaga. Umuwi lang sila kapag gusto nila. Normal lang pagkakasabi ni Jordan pero ramdam niya ang lungkot sa boses niya. Pero hindi ka naman masungit siguro gaya ni Diego. Of course not. Tumawa to sa naging sabi niya. Sang-ayon din siya sa sinabi nito. Hindi niya alam ganito pala si Jordan. Magaan pala tong kausap. Iba rin pala ito. Kaya I would not try stealing you away from him again. Akala ko lang talaga na nagpapanggap lamang kayo. I just thought na may chance pa ako sa'yo pero nag-aakala lang pala. Nakatali ka na pala talaga sa iba. Magpaparaya na lang ako, total. Ito lang din ang unang beses na nagmahal ang pinsan ko. Hindi ko na lang kayo guguluhin. Malungkot na saan nito. Jordan, hindi kita maintindihan. Naguguluhang tanong niya. Ano ang ibig nitong sabihin? I like you, Ivana, since the day I have laid my eyes on you. Pero alam ko namang wala talaga akong pag-asa. Kaya ngayon pa lang pipigilan ko na lamang to. Ngayon lang may taong nagtapat sa kanya kaya hindi niya alam anong sasabihin at isasagot dito. Oo, may itsura at gwapo rin si Jordan pero hindi niya ito gusto. Hindi ko alam kung anong isasagot, Jordan. Napayuko na lang siya sa ulo at napatingin sa lamesa ng kainan. You don't have to answer it, Ivana. Just be happy with Diego and also change him. Sabi nito. Hindi nga totoong may relasyon sila ni Diego. Paano niya mababago ito? Oo, nauutal niya pang sagot dito. Kahit di sila ni Diego ay kung kaya niyang baguhin ito, gagawin niya. Kung kaya niya lang talagang gawing magkaibigan ng dalawa, gagawin niya. Mabait pala si Jordan. Nandito sila ngayon sa labas ng mansyon. Kakatapos lang nila sa kainan. Napadoble tuloy ang kain niya sa tanghalian niya sa mansyon at sa tanghalian doon sa kinainan nila ni Jordan. Lumabas siya ng kotse nito. Lumabas din sa kotse si Jordan at sabay silang tumungo papasok doon sa loob ng mansyon. Malalim na rin ang gabi dahil napahaba na rin ang kanilang usapan. Sa hindi rin naasahan ay nandun din pala si Diego sa tapat ng pinto ng mansyon. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanila. Galit ang mga titig nito sa gawin nila. Hindi niya alam kung anong gagawin kaya't patuloy at tahimik lamang siyang naglalakad katabi sa Jordan. Pero unti-unti na rin siyang nakaramdam ng takot sa galit na titig nito. Habang palapit ng palapit sila, ganon din ang pagpintig ng puso niya. Wala naman siyang ginawang masama para mapagalitan ito. Sumama lang naman siya kay Jordan. Hala, binalaan nga pala siya nito na wag lumapit kay Jordan. Palapit na palapit ang gawin nila sa gawin rin ni Diego at sobrang lapit na talaga nila dito at akmang lalampasan na ito ay hinawakan nito na mahigpit ang kanang braso niya. Madiin yon kaya't nakaramdam siya ng konting sakit sa braso niya. Napatingin siya dito at kinilabutan siya sa mukha nito. Ang dilim-dilim ng aura nito, sobrang nakakatakot. Diego, bitawan mo ko. Naging sabi niya rito. Bigla siya nitong hinablot ng malakas dahilan para mapasubsob siya sa matigas sa dibdib nito. Nasasaktan si Ivana, Diego. Sabi ni Jordan na ngayon nakatingin sa kamay na nakahawak sa braso niya. Didn't I told you to stay away from him? Turo nito kay Jordan. Mahina lang ang boses nito pero nakakatindig balahibo. Sobrang nakakatakot yung pakinggan. Ako, nagpasama kay Ivana, Diego? Sabi ni Jordan sa kanya. Agad namang binitawan ni Diego ang braso niya at saka lumapit sa gawin ni Jordan at malakas sa sinuntok ito sa kanang bahagi ng mukha niya. Diego! Napatili siya sa pangyayari. Sinuntok mo ni Diego si Jordan sa kaliwang bahagi naman ng mukha niya. Malakas ulit iyon at siyang nakaramdam ng sakit para dito.
Mabilis siyang lumapit kay Diego at hinawakan niya ang laylay ng t-shirt na suot nito. Diego, tama na. Sita niya rito. Unti-unti na rin nanunubig ang mata niya, dala na rin siguro sa takot. Susuntukin sana siya pabalik ni Jordan pero nasalo lang nito ang kamay niya. Base sa galaw ni Diego, bihasa ito sa pakikipaglaban. Susuntukin ulit sana siya ni Jordan sa pangalawang pagkakataon pero nasalo niya pa rin ang kamay nito. Si Diego naman ang sumuntok muli dito at tumama na naman yon sa mukha ni Jordan, dahilan para matumba at mapasubsob ito sa sahig.